So what's up sa mga kahombre ko dyan? Magagawa sa na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the biggest and brightest day para sa mga influencers. Kasi may bago pong issue. At siya po ang the biggest manggagamit, bugbugero, at syempre, ang pinakamalaking bayag sa balat ng Pilipinas. Siya po, si Jam Ignacio. Palakpakan sa mukha ang pukoy ng inang yan. Let's go! Anyway, mga kahombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Si Jam Ignacio po ay kilalang ex ng isang batikan na aktres na si Carla Estrada, mga kahombre ko. At si Carla Estrada po, ang ina ng sikat na iconic na artista sa Pinas na si Daniel Padilla, mga kahombre ko. At ito yon mga kahombre ko, ha. Binugbog po ni Jam ang kanyang kasintahan na si Jelly Au. Sino ba itong Jelly Au? Isa siyang DJ content creator na na-engage kay Jam Ignacio noong November 11, 2024. November, December, January, February. 3 months ago pa lang, mga kahombre ko. Noong nakaraang araw, February 12, 2025, kumalat ang larawan ni Jelly Au na di umano'y binugbog na nanggaling sa isang post ng kanyang kapatid na si Joe Au. Direktang inakusahan si Jam Ignacio na siya ang may kagagawan ito. Ito ang sabi niya, bigla na lang pinagsasapak, binugbog habang pauwi ang ate ko. Walang kalaban-laban sa loob ng nakalak na sasakyan. Una sa lahat, kung ano man ginawa ng ate ko, wala kang ni anong karapatan dampian ng kamay yung ate ko. Ang kapal naman ng mukha mo, Jam. Ni hindi makahingi ng tulong ate ko dahil kinuha mo yung cellphone. Buti na lang hindi nabasa yung RFID sa toll at nakasigaw yung ate ko pagbaba ng bintana at nakahingi ng tulong sa teller sa toll gate. Ngayon, tinakbuhan mo yung mga pulis. Wala kang awa. Demonyo, mapapatay mo na ang ate ko. Mga kahombre ko, this was terrifying. Dahil hindi gumagana yung RFID. Wow! Nakasalba pa! Yung aberya sa atin sa araw-araw ay sumalba po ng isang buhay. Hindi tayo sure kung hanggang saan aabot itong pagkabaliw ng tao na itong Jam Ignacio. Kasi imagine ninyo, look at the damage na nangyari sa kawawang babae na ito sa kamay ng Jam na galit na galit. Imagine ninyo kung nakapunta siya o sila sa patutunguhan nila kung ano po ang sasapitin ni Jelly. At syempre, kinumpirma din ni Jelly Au sa isang post na totoo nga na si Jam Ignacio ang may kagagawan sa nasabing pangyayari. Happy Valentine's! Ina mo, Jam Ignacio, mapapatay mo ko. Wala akong ginawang masama para ganituhin mo ko. Halos mamatay ako sa ginawa mo, ipapakulong kita. Grabe to, mga kahombre ko. And sa totoo lang, hindi ko naman makikita, no, na itong si Jelly ay gagawa ng istorya. Kitang-kita naman nating lahat. Meron siyang mga ebidensya, meron siyang picture na siya talaga ay pinagbuhatan ng kamay, no, nitong Jam. Hindi pa naibigay ang buong detalye ng pinagmula ng pangyayari. Pero kumakalat na nagsimula raw ito sa tampuhan dahil sa isang kaibigan na nagresulta sa sagutan ng dalawa hanggang sa napikon na si Jam Ignacio at idinaan na ito sa pisikal. Kasi mga kahombre ko, kumakalat din na itong si Jam Ignacio isang napakaseloso at obsessive na klase ng tao. Yung tipong creepy, yung tipong hindi mo ine-expect. At hindi mo iniisip na nandyan siya, pero nandyan siya. At sobrang seloso niya, to the point na kahit maliliit na bagay lang, talagang gagawin niyang big deal. Ganyan po kapag seloso na napakatindi ng isang tao, isang lalaki, ano? Dahil din sa tinatawag na selos at obsession, darating tayo sa pisikal. Yun nga lang, mga kahombre ko, hindi maganda ang namimisikal, lalo na sa babae, okay? Kasi kung lalaki sa lalaki, okay lang. Pero lalaki sa babae, hindi ako sure. Sobrang pangit po nung tingnan,
pakinggan. Kahit saan tayo makarating, hindi po okay yan. Sa kalagitnaan ng mga pangyayari, plano umanon dalhin ni Jam si Jelly sa Pampanga. Ngunit nakatakas ito, mga kahombre ko. Ulitin ko, sa expressway nga. Dahil hindi gumana ang RFID. Isipin nyo to, mga kahombre ko, ha. Sa Pampanga siya dadalhin. Most probably, baka may property yung lalaki dito o may kakilala dito. Malay nyo, sobrang init ng ulo ng lalaki. Iba na yung gagawin sa babae na ito. Alam niyo yun, talagang kung kakasuhan to ni Jelly, talagang malaki, matindi ang pwedeng ikaso dito kasi parang may intent pa siyang gawin na iba. Kasi sinaktan siya sa loob ng kotse, mga kahombre ko. And sa mukha po siya pinuruhan. Parang criminal offend to, ha? Papunta na to sa pagiging kriminal. Iba na to. Iba na to kasi kitang-kita naman natin kung gaano ka bugbog sarado yung babae, mga kahombre ko. At ito naman po ang comment ng ating kaibigan na si Sian Gasa. Ayan bang Jam Ignacio na nambugbog is the same guy na ginamit at pinerahan ng malala si Carla Estrada? Yung binili niya ng BMW Big Bike at maraming shoes na binihisa ni Carla at iniahon from poverty? Pues, wala akong alam sa taong yan. Sobrang halata naman. Carla Estrada, syempre, well-off siya. Alam naman, she's a legend and all. Plus, ang kanyang anak ay multimillionaire. So, definitely, naaambunan siya ni Daniel Padilla. Mapapansin natin dito na binili daw ni Carla Estrada ng BMW na big bike itong lalaki na ito. At ayon din kay Sian Gasa, hanggang ngayon, gamit pa rin daw nitong lalaki na ito yung BMW na binigay ni Carla Estrada sa kanya. At syempre, ayon daw sa matitinding source ni Sian Gasa, mga kahombre ko, ito daw BMW na big bike, galing sa pera ni Daniel Padilla. Napakasakit nun, mga kahombre ko. Imagine niyo yun. Nanay niya, na nagmahal lang naman, binigay ni Daniel yung gusto, tapos hindi ibinalik. Usually yan, mga kahombre ko, sa mga taong may hiya. Once na yung naibigay sa'yo na sobrang big deal ng partner mo dati, na hindi mo na partner ngayon, usually, ibabalik mo yan. Siyempre, di ba? Nakakahiya yan na tipong ipagmamayabang mo o gagamitin mo sa ibang babaeng nililigawan mo, no? Tapos, malalaman-laman nung nililigawan mo na bigay yan ng ex mo. That's very offensive, di ba? Parang ang pangit nun, mga kahombre ko, kasi bigay yon sa nauna mong relasyon. So, dapat, hindi mo na yan ginagamit. Dapat iba na, move on ka na, iba ng klase iba na yung gagamitin mo. At gagamitin mo pera mo. Tandaan, mga kahombre ko, lalaki tayo. Lalaki tayo, ibig sabihin nun, tayo dapat ang nagpo-provide sa mga babae. Huwag yung baliktad kasi sobrang nakakaliit yon ng pagkalalaki. Eto nga lang, mga kahombre ko. Alam naman natin, no, na si Carla Estrada, ex, etong lalaki, etong Jam. Matagal sila, 5 taon, mga kahombre ko, no? And actually, sabi nga ni Carla Estrada, sa lahat daw ng naging ex niya, itong Jam lang ang hindi niya naging kaibigan. Sabi niya sa interview niya kay Boy Abunda. Siguro may motibo din talaga kasi may kakaibang ugali itong lalaki na ito, no? Masyadong crazy to. Anyway, mga kahombre ko, sabi ng mga netizens, karma na daw to para kay Jelly Au. Kasi madalas daw magparinig si Jelly kay Carla Estrada. Tingnan nyo to. For example, ito lang yung mga nakuha namin. Ayoko na lang mag-talk, eme. Go, Ate Carla. See? Inip ka na. Ate Carla, pabilis daw. Hehehe. May mga parinig siyang ganito and most probably dahil galit na, may mga taong galit din dito sa tao na ito, no? Kung idedepende natin sa post. Baka hindi lang po ito, mga kahombre ko, yung mga na-i-post niya na parinig kay Carla Estrada, no? Baka marami pang iba. So, yan nga, sabi ng mga netizens, karma daw. Ikaw, ano sa tingin mo, kahombre ko? Tandaan, mga kahombre ko, ang babae, minamahal yan. Huwag natin saktan emotionally at physically. Masama yan, mga kahombre ko. Sabi ko naman sa inyo, para sa mga may karelasyon dyan, basta't ayaw mo na o sawa ka na sa puki niya, bitawan mo na. Humanap ka ng iba, makipaghiwalay ka ng ayos. Huwag po yung ipipilit mo lang ang sarili mo kasi ganyan at ganyan ang mangyayari. Iwanan nyo, humanap kayo ng ibang puke. Yun lang. Huwag yung paulit-ulit at
Mag-i-stick ka dahil matagal na kami, gusto ko to, engage na ako. Tapos sa huli, maiinis ka, bubugbugin mo. Kalokohan yun. One love. Good fucking vibes.